Bago ang last 2 schedule ng season, nagtrending ulit ang NBA regarding sa tanking Super Bowl. Dahil sa game sa pagitan ng Memphis at Utah Jazz, 12 players ang naka-out sa Memphis, isa ang naka-doubtful at nasa 2 ang questionable na maglaro. Halos pagtawanan na lang ng mga analyst at commentator yung game ng Jazz at Memphis. Bago pa lang kasi yung mismong game nung ginawa ko to, walang idea kung sino ang maglalaro sa Memphis. Pati yung mga commentator at analyst naguluhan kung anong mangyayari sa game. Based pa kay Brian Windhorst, ang Jazz at Memphis ang 2 team na walang gustong manalo. Kapag nanalo ang Memphis, mauungusan sila ng Dallas para sa top 6. Magiging number 7 ng Memphis sa lottery kung sakali. Tapos may game pa ang Minnesota at Pelicans. Kapag nanalo or natalo pala ang Pelicans, pwede nilang maagawan din ng pwesto ang Memphis at maging number 8. Dahil posibleng hindi i-trigger ng Pelicans yung swap dito sa Bucks para hindi makuha sa kanila ng Atlanta yung first round pick. Ang Jazz naman kapag nanalo, mauungusan sila ng Sacramento Kings na wala rin namang balak manalo. Ang Kings pang-5 sa standing ngayon. Kapag nanalo ang Jazz, magiging number 4 sa lottery ang Sacramento at lalong tataas ang kanilang lottery percentage. Mahirap na ngang manalo sa NBA tapos mas mahirap pa ngayong magpatalo kung yung kalaban mo pang team nagpapatalo pa ng mas matindi. Yun nga lang, habang tumataas yung Sacramento sa lottery, marami mga prospect ang nagdadalawang isip na pumasok sa draft papasok na yung May. Hawak din ng Memphis at Jazz kung sino ang posibleng magtapat sa first round dito sa West. Dahil ang Memphis, huling kalaban nila Houston, ang huling kalaban naman ng Jazz, Lakers. Ito yung 2 team na posibleng magtapat sa first round. Depende sa kakalabasan ng last game. Sa pagitan pa ng Nuggets, Lakers at Rockets na mag-aagawan sa top 3, ang may pinakamalaking chance na umangat ng top 3 ay LA dahil nasa kanila ang tiebreaker. Sigurado di naman na magpapatalo ang Memphis at Jazz sa kanilang last game. Ang kalaban pa ng Nuggets OKC, kaya hindi rin alam kung anong gagawin ng Thunder. Ang Dallas pa, kalaban nila ang San Antonio. Susunod doon ang Bulls. Kapag nanalo ang Bulls kontra sa Dallas, maaagawan nila ang Bucks. Imbes na maging number 9 sa lottery ang Bulls, kung manalo sila sa Dallas sa last game, magiging number 10 sila. At 7 to 10% chances ng top pick ang pwedeng mawala dito sa Bulls, Jazz at Memphis kung sino man ang mananalo until katapusan ng regular season. Dahil ang pinaka wildcard talaga ngayon sa lottery, Dallas. Top 6 pa sila. Pwedeng makuha ang top 4 player depende sa percentage na makukuha nila. Si Flag, ang ginagawa ngayon ng Dallas sa kanya, pinagtatank para makakuha ng Rookie of the Year award. Parang mali. Pinai-score na lang siya ng mataas para siya ang iboto ng media para sa Rookie of the Year kontra kay Con Canupel. Hindi rin di umano palalagpasin ng Dallas na makuha nila yung top pick dahil sila lang yung team na gugustuhin puntahan ng mga top prospect ngayon na umiiwas sa mga team na mahilig mag-tank. Mas tumaas kasi ngayon ang chance ng Dallas na makuha si Cameron Boozer na nasa top 3. Hindi na kasi top 1 ngayon ng usapan kundi top 3 pick. Dibansa, Boozer, nakakalimutan ko yung isa. Yung nagtatank si Peterson ata yun. Bumaba na rin kasi yung ranking niya. Si Cameron Boozer nagsisimula na rin bumaba dahil sinabing hindi ganun ka-consistent sa mid-range at jump shot. Dahil last year, kung maalala nyo, ang Wizards, Pelicans, Hornets at Jazz ang possible kasing makakuha ng top pick. May report nun na si Flag hindi magpapadrop. Biglang nagbago yung isip niya nung Dallas ang nakakuha ng top pick. Ngayong taon, hindi lang yung mga team ang nagtatank, pati yung mga prospect nagtatank na rin. Ang number 1 prospect ngayon si AJ Dibansa na hindi pa nagde-decide kung sasali ng draft. Parang dalawa sila ni Peterson na gustong i-escape ang 2026. Halos katulad ng senaryo ni Flag last year. Dahil ang top pick sana nun ay Wizards. Kaya possible magkaroon ulit ng conspiracy na yung NBA kung sino ang gusto nalang ilagay sa top board para sumali yung mga top prospect ngayon. Dahil hindi naman gugustuhin din ng mga teams ngayong manalo para hindi mawala yung chance sa kanilang mga top player. Ang reason ni Flag dati, mas malaki kasi yung nil contract niya kumpara sa rookie contract. Pero kay Dibansa kasi, valid yung reason niya. Wala kasing top prospect next year.
Dahil kahit pa sumali yung mga top prospect ngayon, may isa pa problema doon. Yung ginawa ni Ace Bailey na sinadyang hindi sumali sa mga workout para iwasan siya ng team. Ang exciting na lang sa draft ngayon para sa mga fans kung sino yung mas maganda ang nanay. Si Iguodala kasi pasimuno nun.